po siya sa trabaho. Nabulaga po kasi siya kasi yun ang bumungad po sa kanya, yung butas na wala nakip. Po, sino pong may proyekto niyan? Ang nakalagay po doon sa incident report nila, ongoing project po ng Manila Water. Manila Water. Kamusta po yung asawa ninyo? Ano bang nangyari sa kanya? Sinugod po siya sa ospital. Ang diagnosis po sa kanya, ooperahan po siya. Sila po ba nung nakausap nyo, makikipagtulungan daw po ba sila sa inyong asawa? Ang nagsabi naman po nila, sir, magbibigay po sila ng tulong. Tapos magbibigay lang daw po sila ng 10,000. Ang lagi po nila sinasabi doon, sir, kasalanan daw ng asawa ko. It's really unfortunate po yung nangyari kasi po at the time na nangyari yung incident, tinanggal na po ng Manila Water yung barrier dahil po it was scheduled for restoration. May lapses nga po Manila Water, dapat kung tatanggalin nila ay ready na for working. Tama. Walang safety sign, wala man lang harang, hindi pa napapatag na maayos. So talagang it can cause accident. May 7, bandang 5:50 ng madaling araw habang papasok ang asawa ko papuntang Marikina sa trabaho niya ay na-aksidente siya doon sa ongoing project ng Manila Water sa harap ng Mali Elementary School sa kadahilan ng walang warning sign, walang enforcer na nakabantay kaya hindi niya namalaya na yung kalsada ay may hukay. Ng doktor, findings ng doktor, ang diagnosis sa kanya ay bali yung right clavicle niya, tapos ooperahan siya. Ang gusto ko sanang mangyari, manghingi ako ng tulong or hihingin ko ang nararapat para sa asawa ko sa contractor ng Manila Water. May 15, nakipag-usap sa amin ang contractor noon, project ng Manila Water. Magbibigay daw sila ng tulong ng halagang 10,000. Sa bakal pa lang, ang sabi ng doktor, 65,000. Tapos yung yung sa ospital pa, pag sakali, tas pag natapos pa siyang mag-opera habang magpapagaling, di ko pa alam kung ilang buwan. Wala kaming pagkukuhanan ng pang-araw-araw. 3 ang anak namin. Na makakausap natin ngayon sa kabilang linya via video call si Ma'am Michelle. Diretso na po ako dun sa inyong problema na kung saan ay na-aksidente ang inyong mister. Pakikwento po sa amin, ma'am, ano nangyari at bakit po siya bumiyahe nung time niyo? Papasok po na po kasi siya sa trabaho noon, sir. May 7. May 6 po ng hapon, sir, nung pauwi po siya dito, meron pa po yun daw takip, sir, na yung parang plain na na bakal. Kaya balik niya po nung umaga, papasok na po siya sa trabaho, sir. Hindi niya po kasi naisip na natanggal ang bakal. Kaya po nung time na yun, siya ata dun sa isang sasakyan o una, yun po, nabulaga po daw kasi siya, kasi yun ang bumungad po sa kanya, yung butas na wala na pong takip. Nag-break nga po daw siya para hindi siya dumiretso doon sa butas. Kaso po, yung mga buhangin daw po doon sa hukay at mga bato-bato, andun din po sa kalsada. Kaya doon po nadulas-dulas yung gulong ng motor po niya. Kamusta po yung asawa ninyo? Ano po bang injury? Ano bang nangyari sa kanya? Sinugod po siya sa ospital. Tapos ang diagnosis po sa kanya ay bali yung clavicle niya, yung right clavicle niya, ma'am, dahil sa tili ng bagsak. Kaya sabi nga po ng doktor, doon sa ospital, ooperahan po siya. Kaso inilito po siya, pina-check up ko po siya sa clinic, tapos ang daw ng doktor ay arm sling lang po siya. Tapos after ng 2 months ng arm sling, ite-therapy na lang daw po. Kayo po ba, ma'am, di ba napag-alaman ninyo doon sa traffic enforcer na yung proyekto na yan ay saan po? Sino pong may proyekto niyan? Ang nakalagay po doon sa incident report nila, ongoing project po ng Manila Water. Manila Water. Kayo ba, lumapit kayo or nag-reach out kayo dyan? May ginawa ba kayong ganun? Nagpunta po ako doon sa depo ng San Mateo. Nanghihingi po ako ng video ng CCTV kasi nga ganyan nga dahil sa kwento nga po ng asawa ko na walang signage, walang warning signs, walang takip yung kalsada. So nag-reach out po kayo, ma'am? Insidente. Kaya nagpunta po ako doon sa sa depots ng San Mateo. Bigla po silang ang mga staff po ata ng contractor nung
Contractor. Manila Water. Alright. Silang pag-usap. Ano pong sabi nila, ma'am? Inaako po ba nila na parang meron silang pagkukulang? Kasi ang reklamo nyo, wala na yung steel plate, tapos wala pang warning sign na may ganun palang lubak dyan. Sila po ba nung nakausap nyo, makikipagtulungan daw po ba sila sa inyong asawa? Sa unang-una po, sir, hindi nila inaamin na may mali sila, may kasalanan sila, or may pagkukulang sila. Ang lagi po nila sinasabi doon, sir, kasalanan daw ng asawa ko. Ang nagsabi naman po nila, sir, magbibigay po sila ng tulong. Ipag-usap po sila sa akin doon sa may barangay ng Mali. Tapos magbibigay lang daw po sila ng 10,000. Saan po kasi aabutin yung 10,000, sir? Kasi nga po, nagastusin pa lang. So ngayon makakausap natin sa kabilang linya itong Municipal Administrator ng San Mateo Rizal na si Henry Desiderio. Ano ba sir yung pagkakaalam natin doon at kanino bang proyekto yan? Po, ang proyektong ito ay proyekto ng Manila Water. Okay. Kanilang pagpapalit ng mga tubo ng sewerage system nila. Okay. It has been ongoing since January, and this project will run for a duration of 2 years. It's really unfortunate po yung nangyari kasi po at the time na nangyari yung incident, tinanggal na po ng Manila Water yung barrier dahil po it was scheduled for restoration. May lapses nga po Manila Water, dapat kung tatanggalin nila ay ready na for working. Tama. Actually, sir, yun ang sa amin na usually kapag gumagawa ng isang proyekto, di ba po ba, isa-semento muna, tapos saka lalagyan ng spalto, pagkatapos, once na it's ready to be driven on, then saka tatanggalin yung mga so-called safety precautions or barriers natin. So sa akin lang, sir, ay medyo napaaga ang pagtanggal. Alam naman natin mga motor, hindi naman makagaya ng kotse, kapag dinaanan lang naman yan, parang wala lang eh. Kumpara dun sa mga motor, medyo magkakaroon ng off-balance na posible talaga ma-aksidente sila. So sir, on the part ng inyong lokal, ano po nga magagawa ninyo para posible ma-call out po itong si Manila Water? Well, nung lumapit sa amin yung na-aksidente, yung wife niya, we immediately coordinated sa Manila Water to contact the contractor para makapag-usap sila. Yes. And then they had a hearing sa barangay, and we facilitated that also. Okay. Yun nga lang, di yata sila nagkasundo, so that's why it was elevated to a higher level, in this case, in your program. At patuloy naman po kaming makikipag-coordinate sa contractor at sa Manila Water para po masolusyonan ang bagay na ito. So kami po, aasa na lang din po kami, admin, no, na makikipagtulungan din po kayo dito sa inyong contractor na mapag-ayos po ito at magkaroon po sila ng middle ground doon sa pagpapagamot ng mister po netong complainant namin. Yes, tama. Yes po, we will exert all efforts to have amendments on this and an agreement to this incident. We'll constantly follow up for safety measures of all these contractors with all their ongoing projects here sa aming pong bayan. Kami ang papasalamat sa inyo sa pagbibigay linaw din sa reklamo nito. Maraming salamat sa inyo, Sir Henry. So, ngayon naman, no, nandiyan na ba ngayon si Attorney Batas Mauricio just to give his analysis on the situation as well. So, magandang umaga sa iyo, Attorney Batas Mauricio. Tungkol po sa issue ng pagpapabaya sa pagganap sa kanyang tungkulin o sa pagganap sa kanyang mga gawain. At binabanggit po na dahil doon sa masamang sistema ng pagpapasabi o yung notification o yung early warning system na may proyekto po pala doon. Kaya po nagkaroon nga po ng aksidente. Yes. At yun po ay po pwede nating ituring na kapabayaan, negligence. It's civil negligence. At ang ibig sabihin po nito, hindi nila tinayak na yung kanilang proyekto ay hindi makakapinsala sa kanilang kapwa. At ang kapabayaan na yan, magdudulot po ng pananagutang sibil para sa danyos perjuicios sa lahat po ng ginagastos sa ospital, nagastos sa doktor, nagastos sa gamot, at syempre po, yung pong unearned income doon sa panahon na hindi po makakapagtrabaho kaagad yung na-aksidente. Ngayon, attorney, no, may babasahin lang ako na statement ng kumpanya kasi meron silang alok na gusto ko lang ipaalam din sa inyo kung ano bang dapat gawin nitong kabilang panig, tanggapin ba, hindi tanggapin, renegotiate para mas pabor sa kanila ang sinasabi natin na agreement. So, May 26, nakausap ng BITAG ang representative ng inireklamong kumpanya at handa raw sila sumagot sa programa. Kaya lang kahapon, May 27, tumanggi na ang kumpanya na sumagot sa programa.
magbibigay na lang daw sila ng kanilang pahayag sa reklamo ni Michelle. Ayon sa representative ng kumpanya, hindi nila pinabayaan ang mag-asawa lalong-lalo na si Joel. Sa katunayan, nag-offer pa raw sila ng 10,000 kay Michelle pero hindi daw ito tinanggap. Masyado raw naliliitan si Michelle sa tulong ng kumpanya. Sila raw kasi ang sinisisi nila Michelle. Samantalang hindi naman daw nila kasalanan dahil nag-overtake si Joel. Isinisisi pa dun sa rider dun sa pag-overtake. Base dun sa incident report ng DPOS or Department of Public Order and Safety, self-accident ang nangyari. Pero katulad ng sinabi nila, hindi nila pinabayaan ang mag-asawa. Handa rin daw sila na tumulong hanggang 31,500 pesos. So ano masasabi niyo dyan, Attorney Batas? Yung pong kanilang alok at pagpapahayag na hindi sila nagpapabaya at sila'y nakahanda na magbigay ng hanggang halagang 31,000, yan po ipag-amin. Admission of liability po yan, ginawang Cartulfo. Yes. At dahil umaamin sila na may pananagutan sila, ito po ay ikukonsidera ng hukuman, yung tinatawag po na admission against interest. Ano po ba yung admission against interest sa revised rules of evidence ng Pilipinas? Yan po ay pagpapahayag na meron silang pananagutan o di kaya tinatanggap nila ang kanilang tungkulin magbayad ng anumang danyos ng kanilang kapwa na pinsala. At yan, hindi na nila pwede tanggihan kahit kailan. Yan pong binasa ninyo, ginawang Cartulfo, evidence of admission against interest, pagpapatibay o ebidensya, pagpapatotoo na kinikilala nila ang kanilang tungkulin na tugunan ng danyos perjuicios. At hindi po nila ngayon pwedeng limitahan sa 31,000. Bakit po? May tumatakbo po yung araw tumatakbo po yung pangagamutan at tumatakbo po yung danyos perjuicios. So, ang makakabuti po dyan, taasan nila at maaring magpayo po tayo dito sa mga complainants natin dito ngayon, tignan na ng may pabor kung ito'y kanilang tataasan pa. Ginawang Cartulfo. Ma'am Michelle, narinig niyo po ba, Ma'am Michelle, yung sinabi ni Attorney Batas? Malinaw po ba sa inyo na bilang po yung na-aksidente yung mister ninyo, dahil nga walang mga early warning sign, may kapabayaan po talaga dito yung contractor. Diba? So kayo po, hindi po nila pwedeng sabihin na hanggang dito lang po sila. Pinapaliwanag ni Attorney Batas na may karapatan po kayo. Dahil nga po yung asawa hindi pa nakakapagtrabaho sa ngayon, so parang metro yan. So kung kayo po, hindi po kayo pabor doon sa halaga na gustong ibigay ng contractor, magsabi po kayo talaga. Tsaka kailangan natin tandaan na hindi lang kung ano yung pahayag natin. Kanina, nakausap natin yung municipal admin. Even the municipal administrator of San Mateo Rizal thinks na nagpabaya itong Manila Water at yung contractor. So, hindi pwede yung statement nila na parang hindi pinabayaan pero kakabig na self-accident daw yung nangyari, kasalanan daw ng driver. Hindi pwede yung ganun. Kung tutulong sila, tumulong sila, wag na silang manisi ba? Yun ang punto natin dito, Sir Carl. Actually, kung ilalabas natin sa usapin ng teknikalidad, ang problema kasi dito, hindi yung pagka-react ni Sir. It's more on walang safety sign. Wala man lang harang. Hindi pa napapatag na maayos. So talagang it can cause accident. And alam naman natin pagdating sa kalsada, ni maliit na bagay lamang pwede mag-cause ng accident yan. So we have to be very careful. Ma'am Michelle, ganito no, kakausapin namin siguro after ng program yung ECC para matulungan kayo in assistance in anything na pwede kasi nilang sagutin yung pang-araw-araw ng inyong mister dahil sa kanyang problema umano na papasok siya ng trabaho. Pero hindi nagtatapos, tatawagan din namin yung municipal hall pagkatapos ito para i-address yung problema. Okay po, ma'am? Maraming salamat din po, sir, sa agarang action ninyo. Maraming salamat po talaga. Alright. Maraming salamat din sa inyo, ma'am. Ma'am, siguro no, ano pong balita natin? Ano pong update natin dyan? Po, nagpunta po ako sa munisipyo ng San Mateo, tapos nakipag-usap po ako dun sa admin, tapos pinadalhan po sila ng letter ng admin. Nag-usap Ito po ba kami yung sa... picture ng inyong pag-uusap? Ito? Yan ang pag-uusap. Kwento mo siguro, ma'am, sa amin. Ano po nangyari dun sa inyong pag-uusap? Ayun naman po, mabait naman po sila, madali lang naman pala sila kausap. Nag-offer man po sila, willing daw po sila lahat sagutin hanggang daw yung sahod ng asawa ko. Magkano ang halaga na inyong napagkasunduan? Kininta po nila kasi 80,000 po lahat. So, nag-offer. So from 10,000
ay 80,000. So Opo. halos nung unang bigay, naging times 8. Opo. Which is yun, nahanap din yung makatarungan na at ay pumayag na kayo dun sa usapan na yun. Opo, kasi yung 3 buwan ng sahod ng asawa ko po. Siguro, Sir Carl, para mas malaman natin kung ano ba yung nangyaring paghaharap dun sa munisipyo. Yeah. Nakikinig sa kabilang linya yung municipal administrator ulit. Yes, no, which is ngayon makakausap na natin itong municipal administrator ng San Mateo Rizal, si Henry Desiderio. Ngayon, Sir Henry, ano pong balita natin? Dahil ito na si ma'am, itong asawa, mukhang masaya naman ang kanyang mukha ngayon dahil dito sa mga nangyaring usapin sa inyong tanggapan. Siguro, sir, pakikwento po sa amin. Naanyayahan po namin ang contractor at pati po ang Manila Water ay dumalo po sa pagkakasundong ito. Okay. Nagharap-harap at nagsabi ng mga gastusin, ng mga pagkakamali, Okay. at yung mga dapat na corrective actions tulad ng paglalagay ng mga safety signages at Okay. mga bantay ay kinorek po muna natin bago Okay. sila nagkasundo na kung magkano ang magiging danyos o maibibigay na tulong pinansyal sa mag-asawa. At naayos naman po, maganda ang pag-uusap. Nagpirmahan po sila ng quit claim at nagpanotaryo. Humarap po kami sa notaryo para po, at ako po naging witness ng kanilang kasunduan. Sinabi po nila na nagkaroon sila ng lapse dahil nga minamadali na nila yung pagre-restore ng lugar pero hindi sila nakapaglagay ng tamang signages. At pinagalitan pa sila ng Manila Water, yung contractor, dahil nga late na nag-report. Nagulat na lang ang Manila Water nang napanood nila yung programa ninyo. Kaya po napilitan silang sumama para maayos po yung lahat. Kamusta naman po, admin, yung kalsada? Okay na po ba? Tapos na po? Fully restored na po yun. At minomonitor po namin yung marami pa silang proyektong ito dahil 2-year project po itong pagpapalit ng mga sewage pipes. Aasa rin po kayo na patuloy namin pong i-monitor ang kanilang mga galaw. Okay. At pansiguraduhin na mayroon tayong mga safety signages at mga warning signs para po hindi na maulit o maiwasan na itong mga bagay na ganito. So okay, Sir Henry, with that said, kami magpapasalamat sa inyo sa pagbibigay ng inyong panig dito sa aming tanggapan. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Siguro, Ma'am Michelle, kamusta naman po ang inyong asawa ngayon? Hi sir, nagpapagaling pa rin po. Pero masaya naman na din po kasi salamat po at sa tulong po talaga ng Bitag, napabilis po. Yeah. Thank you po talaga Sir Carl, thank you po sa mga staff ninyo. Talagang nagpapasalamat po talaga ako na merong programang ganito na yung kagaya namin na yung nalilito kung saan lalapit. Tapos may ganitong programa na nalalapitan na tumutulong po talaga ng Sabi pa nga, tama nga talaga yun. Sabi ko nga, pag sa Bitag, ilalaban ka talaga. Ilalaban ka, hindi ka iiwan. Yes. Iyan ang ginawa ng aking ama na si Sir Ben na para mapakita sa taong bayan na talagang gagawan namin at gagawan ng paraan para matulungan ang ating mga Thank you kababayan. po kay Sir Ben. At dyan po tayo nagtatapos sa ating programa ngayong araw. Higit sa sumbungan, imbestigahan, anumang reklamo na bibigyan ng solusyon at aksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak. Tatak Bitag, ilalaban ka di iiwan. Sa ngalan ng aking ama na si Ben Bitag Tulfo, ako si Carl Tulfo at itong hashtag ipabitag mo.